nasa 40 million na ho, parang masyado na hong malalim to. Pero nalalansahan ho tayo dito sa nakikita nating resulta ng 2025 midterm election ha. Tapos itong si Raul Kabaka Lambino, itong si Attorney Raul Lambino, itong si Kabaka. Ito ho, pakinggan ho natin itong mga iniidolo natin dyan sa third floor studio kung anong masasabi nila sa mga kaganapan ngayong araw ng eleksyon. Ito ho, pakinggan ho natin. Excess ink, yung himulbol ng ink na inaano ko hindi natatanggal. Tapos yun lang. Hindi lang si Miss Pem yung nagkwekwento sa akin kasi doon sa ibang group chat na kasali ako, may mga ganong complaint. So, hindi mo masasabing isolated case. Kasi kung isolated case, edi isang ano lang to, isang insidente lang. Marami na ang nagre-report pa. Marami ang nagre-report na I hope mabigyang katugunan agad-agad ng kinauukulan. Okay, sige. Step backwards muna tayo ng konti, no? You were saying na this midterm election will become a referendum ng administration. Kung sila ba ay tanggap ng tao sa kanilang performance, kung ano yung mga deliverables nila, achievement, di ba? Yung bang mga campaign promises natupad na ibigay sa tao, what do you think? Tapos Marna, binibigyan tayo ng surveys na mabigat sa kalooban nating tanggapin dahil alam natin na tayong mga bumababa sa grounds, iba yung groundswell na nararamdaman natin at hindi ito nagre-reflect dun sa mga survey firms na malalaki naman at mga matatagal nang nandyan. Pero tila yata mas pinipili nila ang mga datos na gusto nilang i-share. What's your take on this? Ako kasi yung binanggit mo yung referendum, no? Etong eleksyon na to, ngayong araw na to hanggang mamayang alas 7. Ito yung magdidikta, magsasabi na kung kontento ba ang mamayang Pilipino sa ginagawa ng Marcos administration. Kabilang doon sa kakontentohan na yon, kung natupad ba yung mga naunang pangako at kung guminhawa ba ang buhay ng mamayang Pilipino, nagkaroon ba ng tamang serbisyo medikal, sapat na sweldo, bumababa ang presyo ng bilihin, lahat yan, yung contentment ng mamayang Pilipino ang magsasalita rito. At yun din ang pag-uugutan nila ng boto. Kung dapat pa ba nilang iboto yung mga kandidatong ini-endorso ng Ayan ho ang pinaka-latest na partial official result ho yan. Yan ho. Ito si Senator Philip Salvador, pumasok ho siya sa pang 20. Tapos itong si Attorney Jimmy Bondoc, si Attorney Vic Rodriguez. Ano naman ho to? Parang ang labo naman ho atang mangyari nito. Etong si Mendoza, Heidi Mendoza, biglang natalo. Nanguna pa itong si Heidi Mendoza dito kay Attorney Vic Rodriguez. Parang malabo naman ho atang mangyari yan. Kaya medyo nalalansahan ho tayo dito sa mga nakikita nating resulta dito sa dito sa election na to. Administration o yung mga kandidato. Ayan o, si Doc Willie Ong, naka 5 million. Itong si JV Hinlo, Luke Espiritu, na ini-endorso naman ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi malayong maikumpara kasi alam natin na sobra layo talaga ng pamamahala ng Duterte admin sa kasalukuyang pamahalaan. Ano sa tingin mo yung impact nung March 11, 2025 sa magiging resulta ng ating midterm election? Sobra. And we all know that March 11 was the day Tatay Digong was kidnapped. Sobra. Nagalit ang taong bayan. Nagalit dahil hindi na sila naawa doon sa matanda. Nagalit dahil hindi nila binigyang respeto at pagkilala ang pagiging mabuting pangulo ng isang Tatay Digong. Nagalit dahil kitang-kita na ang kawalan ng utang na loob ng gobyernong ito na sa kabila ng ilang
Pangulo ng Pilipinas ang pinakiusapan nila na ihimlay sa libingan ng mga bayani ang si Marcos Sr., bukod tanging si PRRD lamang ang pumayag para mailibing sa libingan ng mga bayani ang tatay ni Marcos Jr. Tapos ito pa ang sinukli nila at isa pa sa nakakadagdag galit ng mamayang Pilipino, pati nga mga uniform personnel na rin pa. Dahil alam ng mga uniform personnel na si PRRD lamang ang nagbigay ng mataas na sweldo sa kanila, yung mga benepisyo. Tapos ito pa ang isinukli ng ilang mga opisyalis ng pamahalaan na humihingi ng direktang dikta at utos mula sa palasyo ng Malacanang. Actually totoo yan, no, Marlon, pero yung event ng March, yung unfortunate event ng March 11, 2025, no, Marlon, did you see a big change in VP Sara naman? Kasi you have to remember, last year she said na nung nag-file ng mga candidacy nung October last year, tama? October. Lagi niya sinasabi na hindi siya mag-i-endorso. But after March 11, after nakidnap ang kanyang ama, what do you think changed? Nagpupuyos sa galit, Pam, at hindi lang rin si Vice President Sara Duterte ang nakitaan natin ng matinding pagbabago. Nakitaan din natin ng matinding pagbabago si Davao City Mayor Baste Duterte, at tigit lalo nakitaan din natin ng masabi ba natin pagbabago o nagulat tayo sa ipinakita ng isang Veronica Kitty Duterte. Actually, makikita natin na talagang Ito, tingnan nun natin itong sa mismong website, ha. Ang pumapasok na ho ng mga election returns nasa 68.76% na ho. Punta ho tayo dito sa national. Sa national ho, itong si Senator Christopher Bongo nangunguna pa rin ho na nakakuha ng 23,800,000. Sinundan ho siya nitong si Bam Aquino. Tingnan ho natin dito sa mapa. Ano ba itong mapa na to? Kung aling mga lugar na ang pumasok, yun ba yun? Hindi. Tapos dito sa party list, Akbayan, nako, itong si Jokno. Akbayan at itong Duterte ito, pumapangalawa, tingog party list, 4-piece. Ito na nga ba sinasabi natin, until now, di pa rin educated ang ating mga kababayan na ang mga party list na yan, pagka narinig nyo yung mga 4-piece, hindi naman ho yan yung programa na nanggaling dyan sa DSWD. Kaya dapat itong mga ganitong pangalan, misleading to. Kumbaga, ginagamit nila yung mga proyekto ng pamahalaan dyan sa mga party list na yan para kaagad meron ng name recall kung tawagin. Tapos itong si Erwin Tulfo, 15 million. Itong si Pangilinan Kiko. Itong si Lacson, Congressman Rodante Marcoleta, linambangan na ho. O isipin nyo naman ho yan mga kababayan, paano ho kayo maniniwala sa mga survey, ha? Ito ho si Lacson, ito ho si Congressman Rodante Marcoleta, pero doon sa mga naglalabas ang survey ng SWS, hindi man lamang ho natin makagilap sa number 7 itong si Congressman Rodante Marcoleta. Kung doon sa mga naunang survey, nakita ho natin itong si Senator Philip Salvador, ngayon ho nawawala na ho siya dito sa top 12. Dati nakikita natin siya sa top 13. Kaya naman talagang nalalansahan ho tayo dito sa dito sa resulta. Yan, mga nakikita nating resulta diyan sa 2025 election. Punta ho tayo dito sa local, ha? Ang tingnan muna natin itong Manila kasi nandito ho yung karamihan sa mga palco dyan sa House of Representatives. Itong si Yorme talagang landslide ho siya, palakpakan. Isa ho sa mga talagang gusto nating manalo yan dahil ang si Hani Lacuna aso ho yan, itong si Tambaluslos. Tapos itong si meron talagang problema itong election na to, sa totoo lang. Karamihan ng bumoto dito kay Yorme yung mga dala-dala niyang kandidato. Halimbawa, sa councilor, hayaan na ho natin yan, okay?
Ito anak siguro ni Dumagoso to. Sa mga councilor, hayaan na ho natin yan. Ayan yung mga councilor. Dito ho tayo sa congressman. Kasi yung mga ilinatag na congressman, nitong si Mayor Yorme, ika nga, yun talaga, yun yung mga, pagka bumoto ka ng mayor, kung sino yung kinakarga nitong ano na to, nitong si Yorme Isko Moreno, kadalasan, yun yung mga iboboto nilang mga congressman. Pero dito ho, nalalansahan ho tayo dito sa mga nakikita nating resulta. Ito ba si Valeriano? Ito ho ba yung ito ho ba yung tawag dito, yung ay tama, ito ho yung naghain ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Oh. Dito naman ho, itong si Joel Chua, nangunguna ho siya. Nangunguna ho siya sa kalaban niyang si Apple Nieto. At sa congressman pa rin ho, itong si Joey Benny Abante, natatalo ho itong si Benny Abante dito. Hindi pa kumbaga nasa marami pa hong kulang dito eh. Ilang porsyento pa lang ho ito ng mga pumasok na boto dito sa lungsod ng Maynila. Nasa pa lang ho ito? Nasa 76.97% pa lang ho ito, kaya hindi pa ho sigurado itong mga ibang congressman dito sa bandang baba. Itong si Joey kasi malapit lang ho, libo lang ho pinag-uusapan dito. Sino pa? Yung mga lang ho tayo dito, concern ho tayo dito sa mga kagaya nitong si Joel Chua at saka dito ni Nieto Apple. Ito ho talaga medyo ho ito, medyo diskumpiyado ho tayo dito sa nakikita nating resulta na to. No, kita nyo naman ho mga kababayan, itong si Apple Nieto, kahit sa social media, kitang-kita ho ano bang panlaban nitong si Joel Chua. Ang dami hong galit diyan. Yung mga bumoto dito kay Yorme Isko Moreno, yung landslide na boto nitong si Yorme, itong dito sa taas na to, itong 500,000 na to, yung mga yung mga taga-suporta nitong si Yorme, malamang sa malamang hindi ho nila iboboto itong si Joel Chua kasi madalas ho silang nagsasagutan sa social media at nakita naman ho ng ating mga kababayan kung gaano kakups itong mama na to. Kaya medyo nalalansahan ho talaga tayo dito sa resulta ng na to, ng eleksyon. Dito muna tayo. Itong si Senator Christopher Bongo, makidaan muna tayo dito kay Madam Pamela dito. Ayan. Nakakuha na ho siya ng 23,882,819. Ano ba yan? Kiko Pangilinan, tingnan ho natin dito sa number 12. Dito lapid, hindi pa rin ho gumagalaw, no? Siguro hindi na ho ito gagalaw kasi nasa 70 dito sa senatorial, ang election results na pumapasok ay nasa 76%. Dalangin na lang ho natin yung mga nasa yung mga nasa Davao region, yung mga nasa Southern Visayas at sa Mindanao hindi pa ho pumapasok. Pagka yun pumasok at tingnan ho natin. Sana makapasok po yung iba nating mga kandidato kasi medyo malayo na ho. Halimbawa, itong si Atty. Jim Bondoc. Ano ba yung itong si Atty. Jimmy? 9,300,000. Itong si Lito Lapid, 11 million. Bong Revilla. Mahirap po ito. Kasi mag-aangatan muna yung nasa taas niya bago siya umangat sigurado eh. Revilla Willie, hindi makakapasok to, masyado ng malalim. Pati itong si Atty. Vic Rodriguez, tagilid ho tayo dito. Atty. Raul Lambino, itong si Tolentino. Itong si Tolentino, linaglag ho talaga ito ng alyansa, sa totoo lang. Linaglag ho ito ng alyansa. Hinlo JV, Honasan, Gringo, Espiritu, at itong si Gringo Honasan, parang malabo naman ho tayo. Kaya ho ito kumbaga, ito na nga ho ba sinasabi natin? Medyo tayo ho dito sa PH Update, dito sa mga, base dito sa mga resultang naglalabasan, medyo diskumpiyado ho tayo. Balik ho tayo sa local, punta ho tayo sa dito sa province ho tayo, province ng asa na ba yung Batangas. Tingnan ho natin dito sa Batangas. Sa Batangas, Governor si Vilma, nangungunaw ito si Vilma, tapos doon ho tayo sa mga mga congressman, Leviste, Luis Trajinki, nako.
gumana yung gumana yung mga ayuda nitong si Luistro. Yung strategiya ho nila talagang gumana, ika nga, gumana. At yung hindi pa ho natin alam kung ano ba talaga ang mga anong nangyari dito. Si Abu, wala, 660,000 lang siya. Itong si ganyan ho kalabo ang na to, itong mga itong mga congressman. Ang iingay ho nila, minsan hindi man ho sila umabot ng 200,000 boto, ha? Nasabi lang na rinirepresenta nila ang isang region sa ating bansa, pero naguguluho nila ang buong Pilipinas. Ganyan ho, yan si Martin Romualdez, gano'n ho ba karaming boto ang kailangan niya para maging congressman? Ang konti lang ho, mga kababayan. Pero kaya niya hong guluhin ang buong Pilipinas. So, sino pa ho mga nandito? Leviste Mark, Burgos, Umali, Rector Ryan Christian. Punta ho tayo dito sa balik ho tayo dito sa national, tapos tuloy ho natin yung mga banat nitong ating mga iniidolo diyan sa third. Nalantay sa kanyang mga dugo ang pagiging isang Duterte. Actually, Marlon, I don't know kung nakapag-monitor ka na nun. Medyo nababaran ko kanina kasi using my phone, no. Nagkaroon ng press conference at na-restream ko pa pala. Nagkaroon ng press conference si VP Sara. Sa Davao bago siya bumoto, or I don't know kung bago siya bumoto o after na siyang hindi, bago. Kasi parang wala pa siyang ink sa kamay niya. I don't know. Where also she was asked ng isang reporter na tungkol kay Kitty, kay Veronica Duterte, no, sa bunso nilang kapatid. And she said na she was also surprised na yung bata nakakitaan niya ng confidence doon nung sila ay magkasama sa The Hague. Kasi daw, it started when nung pagkalabas nila doon sa detention room ni Tatay Digong, no, na sinabi niyang, samahan mo ko doon sa mga tao nga na nag-aabang sa kanila. And then, normally, she said, sa edad na 21, yung tatanggi ka, syempre, may hiya ka, yung parang, ayoko, yung gano'n, nahiya ako, yung ganyan. She didn't say a word daw, si Kitty, tapos sumunod lang siya sa ate niya. Doon daw naglaro sa isip niya na meron talagang potential yung bata na maaaring sumunod sa kanilang mga hakbang or di ba, she's just being a Duterte. Dugo ng isang Duterte ang nalanalaitay sa kanya. And the child speaks highly of her ate, of especially Baste Duterte, dahil I think mas close yung dalawa, no? Kung papipiliin ho tayo dito sa pang number 12 at number 13, Lapid Lito at itong si Bitag Tulpo, okay na ho siguro itong si Bitag Tulpo. Sa totoo lang, kahit na marami ho tayo naririnig-rinigan dyan sa mamanayan. Kaysa naman ho dito kay Lito Lapid, para ho tayong naghalal ng bato dyan sa Senado, para ho tayong naghalal ng statwa, ika nga. Pagka inalalo natin yan, napunta sa Senado yan, pagka-oath ho niya, hindi na ho natin siya makikita. Kaya kung medyo malayo-layo din yung pagitan nila, nasa 1 milyon din pala. Tingnan natin kung malalabanan pa ni Bitag itong si ano pangalan nito? Supremo, itong si El Caballo. Tuloy natin. Sa pinapakita. Yung pagiging tapang at talino ng isang magkapatid na Sara Duterte at sa Kitty Duterte, talagang mapapasabi natin na hindi mo kailangan magpaka-New York. Hindi mo kailangan magpaka-New York. Magpaka-Pilipino ka lang. Magpaka-Pilipino ka lang at mararamdaman ng taong bayan na sincero ang pagmamahal mo sa bansa. Dito naman si Senator Rodante Marcoleta, medyo nasa safe zone na ho siya, no? Medyo nasa safe zone na siya. Kung ang pumasok ay nasa 69%, kung ang mga pumasok ay nasa 69% na ho, tapos pang number 6 itong si Congressman Rodante Marcoleta, tinalo niya na ho itong si Lacson, tinalo niya na ho itong si Soto. Ayan, ito si Soto, ito si Congressman Rodante Marcoleta. Medyo nasa safe zone na ho siya kung ang election returns na pumasok nasa 70% na, no. Hindi na ho siya maaalis, nasa safe zone na, nasa number 7 na ho itong si Kong Dante. Pero yung iba nating mga kandidato,
Hindi ho ganun kaganda ang lagay nila. Itong si Senator Bato de la Rosa, itong si Senator Christopher Bongo, itong si Senator Bato, ano na ho yan, kumbaga kahit na anong mangyari, hindi na ho sila mawawala. Ika nga, pasok na ho talaga sila sa banga. Itong si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan, itong dalawa na to, ito ang magiging problema ng administrasyon ni Marcos Jr. sa mga susunod na panahon. Yan ho tandaan nyo mga kababayan. Hindi, pagka kunyari na-dispatch na si Bibi Sara, dito ho sa dalawa na to, kay Bam Aquino at dito kay Pangilinan talaga iikot ang tumbong ng administrasyon ni Marcos Jr. Ano ho yung mga yan, binigyan ho nila ng momentum itong mga dilawan nito. Akala ho siguro nila na ganun-ganun na lang. Pagka na-dispatch na si VP Sara, talagang ang tawag doon, they will live happily ever after. Wala hong ganun sa mga dilawan na yan. Mga traitor ho yung mga yan. Palibhasa, nung unay talagang away ho yung dalawang paksyon na yan. Bigla ngayon, ganyan na nangyayari. Di ba, labo? O kayo muna, mga idolo sa third floor. Totoo, no? Diyan pumanig ka lang sa tama, tama ka. Kasi hindi mo kailangan mag-arkitekto ng mag-craft ng kung ano-anong kwento sa utak mo na later on Itong si Senator Amy Marcos, ayan ho siya, pang number 11. Actually, hindi pa ho siya dito. Ika nga, hindi pa ho. Itong mga nasa mula dito sa number 10 o number 9, pababa. Ay, kahit itong pang number 8 na to, hindi pa sigurado to eh. Ay, hindi, pang number 9. Maliliit lang ho kasi yung maliliit lang yung difference nila eh. Ito nasa 1 milyon. Itong mga nasa tatlo na to, number 10, itong 12 million, itong 11,900,000, itong dalawa na to, inendorso ni VP Sara. Sila ngayon nag-aaway pa sa number 10 tsaka na sila, pasok na, kaso yung layo ho nila dito sa dalawang kandidato ng pang number 12 at number 13, medyo sila, medyo malapit, ika nga. Malaki pa ang tsansa nitong si Lapid, na itong si Bentulpo, pwede pa makakapasok pa siya eh. Kung tayo papipiliin, mas gusto na nating malaglag itong si Lito Lapid at ito na lang ipasok. Itong si Bong Revilla, manatili ka na lang dyan, magpahinga ka na dyan. Itong si Binay Abi, ito pa may pasayaw-sayaw pang nalalaman itong alin na to, matatalo lang pala. Kala mo talaga panalo na no? Matatalo naman pala. Mamaya siguro mga bandang 80% o mga nasa 85%. 85%. Pagka umabot na ng 90%, tapos nakita natin ng figure, siguro masasabi na natin na talagang hindi nagagalaw. Kakalimutan mo lang. Because hindi ka linyado sa tama. Unlike if tama ka at totoo, lagi ang sinasabi mo kahit nakapikit ka, diretso mong makikwento yung mga ikikwento. Correct. Totoo yun. Correct. Tama ka to. Ako, Marlon, meron ako tanong, no? Kasi, I think last night, ang PDP naglabas ng statement na they formally adopted Amy Marcos and Camille Villar as the guest candidates of Duterte. But okay, that's fine. Wala na tayong magagawa dyan. We have to respect that, no? Pero is this showing na nagiging weak yung kabilang partido? Kasi Exactly, Pamela. Pero kasi ito na yung slate natin, Marlon. And actually 14 na nga, 'di ba? Kasi si Sir Paulo, meron siyang sariling endorsement na dalawa na different from ini-endorse ni VP Sara na +2. Oo. Pam, kalimitan sa isang midterm elections, ang laging llamado diyan ang mga administration bets. Kalimitan sa midterm elections, ang mga kandidato nagsusumiksik para lamang ma-endorso sila ng nakaupong presidente. Pero sa nangyari ngayon, baliktad, Pam. Nagtatalunan ng barko ng administrasyon yung kanilang mga kandidato at nakikisiksik sa mga kandidato ng oposisyon naman. So, dito pa lang, no? Dito pa lang kitang-kita na yung kaninang tanong mo, referendum ito, kung referendum itong midterm elections na to. Dito pa lang, sa mga kandidato pa lang ng administrasyon, kitang-kita na mismong mga nauna nilang inindorsong kandidato ay nasusuka sa
kasalukuyang pamahalaan at pilit na sumisiksik naman sa hanay ng oposisyon. Pero unang naging kumpleto ang ang slate ng administrasyon, Marlon. You have to remember, sabi, kami kumpleto, may bibigay namin hanggang sa local. Unlike yung iba dyan na kala mo na utusan lang bumili ng mga suka. Yung unang naging kumpletong yun, ito yung mga unang araw pa lang ng kampanya. Pero along the way, dahil siguro, i-assume natin na along the way may nakikita hindi tama itong dalawang kandidato dati ng administrasyon, kaya nagja-jump ship sila. Lumilipat bakod sila. At inaabandona, hayagan nilang inaabandona yung ticket ng administrasyon. Kasi in how many hours left, Marlon? No, it's already 5:30, no? 6:30, 7. In an hour and a half, sakto ba nagsasara ng 7 o'clock or ine-extend pa yan? Sa tingin ko naman, sakto. Madidelayed lang na mga ilang minuto. Tapos, the results will start to come in, no? Hopefully. Ang pagkakaalam ko, unahin yata yung mga overseas voters, tapos yung absentee voters. And katulad na sinabi ko kahapon, Pam, interesting yun. Alam natin ang OFW votes, pabor na pabor sa Team Duterte. And ito, personal nating naririnig to sa ilang mga opisyalis ng PNP at AFP na ultimo ang mga absentee voters mula sa hanay ng kapulisan at kasundaluhan ang namamayagpag doon. Ito yung Team Duterte. Sa tingin mo saan? Maraming tagahanga ron si Attorney Vic Rodriguez. Actually, no. Ano naman yan Marlon? First hand nating naririnig. First hand din natin silang nakakausap, di ba? And nakikita mo kasi ang isang tao kung binobola ka, Marlon. No? Yung mga pagkakataon na itong mga taong to ay nakaharap natin, unang-una, hindi ka lalapitan yan para mag-express ng kanilang suporta sa'yo kung hindi ka nila gusto. Pero the mere fact na binabaran ka, inupuan ka, kinausap ka, nakipagkamay sa'yo, at alam mo yon, abot kamay ang kanilang talagang pagsaludo and all. So that is very telling na yung suporta, na merong silent majority. Can we say that? Tama. Kasi Pwede. Ang mga uniform personnel, Marlon, parang lagi silang sinisikil na hindi sila pwede mag-express, dapat doon lang sila sa side ng administrasyon and all. So, I think dyan pumapasok yung, may term ka na hindi protest vote, emotional vote? Emotional vote, Yes, dyan lalabas yan Yung paninikil nila sa'yo, parang ilalabas ko dito sa balota ko. Ito ho, may base dito sa ating nakikita na to dito sa Davao region halos yung iba sobra sa kalahati pa lang ho yung mga pumasok na mga election returns, no, kaya meron pa ho sigurong chance nasa 50% pa lang kasi kaso ang problema ho, nakita na rin ho natin kung gaano makarami yung mga registered voters dito sa mga lugar na to. Konting-konti na lang ho siguro magiging galaw nung mga nasa baba. Kung aangat man sila, abangan na lang ho natin mga kababayan. Nasa pa lang, halimbawa dito sa Davao Occidental, nasa 57.82% pa lang ho yung mga election return na pumapasok. Sa Davao de Oro naman ho, nasa 54.62% pa lang ho. Medyo madami-dami pa ho yung kulang, no? Bali yung karamihan ng kulang nasa bandang Mindanao. Davao del Sur nasa Davao del Sur nasa 68.72% na ho. Ano yung muna natin itong mga sa Davao, tingnan ho natin ha. City of Davao. Dito sa City of Davao, nasa 74% na ho, 73.49%. Tingnan mo natin medyo pa ho tayo. Sana no, medyo tumaas pa ho yung iba nating mga kandidato, lalo na yung talagang
mga nasa ano nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung mga inendorso ng PDP laban, yaang si Camille Villar, itong si Congressman Rodante Marcoleta, itong si Senator Bato, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Camille Villar, 4 na ho yun. Itong si Amy Marcos, wala naman yun. Hindi naman tayo sigurado dyan na alin na yan. Diba? Kaya kung mapasok man yan, pagka napasok yan, tingnan na lang natin kung ano gagawin niya. Pero sigurado tayo, magpaparinig lang ho yan. Yung ginawa na lang ng PNP dun sa KOJC, higit lalo yung ginawa ng PNP kay Tatay Digong, majority sa mga mabababang ranggo sa kapulisan ang nagagalit, naghihimutok at naiinis kung bakit ganun ang ginawa ng kanilang pamunuan. Ang masaklap lang, wala silang magawa dahil lumayo na ho ang agwat nitong si Lapid at nitong si Bitag Ben, no? From ilang daang libo lang ngayon. Nasa 1 million na ho yung ano nila, yung agwat nila. No, pero kung tayo tatanungin, Lito Lapid, kung talagang wala, yan magiging resulta nitong ano na to. Nitong election na to. Actually patapon ho lahat ito eh. Itong si Lapid, Tulfo, at itong si Revilla, wala ho ito, patapon ho ito para sa atin, no. Ito pa lang, nandito pa lang sa pang number 17. Tingnan ho natin kung magkakaroon ng changes dito sa sa mga susunod na oras dahil ano pa lang ho ito eh. Nasa 70%, 70.8% na ho, 70.08% na ho ang mga pumapasok na election return. Ha? Abang-abang lang ho tayo, meron pa hong 30%, malay ho natin na meron makasungkit pa ho tayo ng isang pwesto. Ito si Pacquiao, malaki ho pasalamat natin, di na ho siya makakapasok. Pero itong si Attorney Jimmy Bondoc, sana. Itong si Attorney Vic Rodriguez, medyo malayo kasi nasa nasa 3 million votes pa ho kailangan para makapag-climb ho siya dito sa at least pang number 14, number 13. Hello JB, malalayo na ho itong mga to. Pastor Kibuloy pang number 31. Parang hindi naman ho ata makatotohanan. Hindi ho makatotohanan ito. Hindi ho makatotohanan. Para sa atin malaking kabalbalan itong mga resultang nakikita natin na to. Ang dating parang binibigyan ho tayo ng pampalubag loob eh, no? Yung tipong, sige, papasukin natin itong si Marcoleta dahil alam mo nila magwawala ang sambayan ng Pilipino pagka hindi nakapasok itong mama na to eh. Parang binigyan ho tayo ng 1, 2, 3, 4. Yan si Aimee, hindi ho tayo sigurado dyan. Itong pang-4 na to, itong 4 na kandidato na to, sa 12, 4 na ho yung nakakapasok sa mga kandidato natin. Ito yung endorso nitong si VP. Gusto naman ho sa atin yan si Camille Villar. Ito lang ho talagang X sa atin. Dahil pagka panalo niyan, malamang sa hindi, magpaparinig lang ho yan. Hindi ho natin inaasahan yan si Amy Marcos. Sa totoo lang, kahit na manalo yan, wala ho tayong pakialam. Dahil naman ho yan eh. Kumbaga, kung magsasalita siya, ito magsalita siya. Pero yung tiwala, babalik siya mga Marcos. Wala buong mangyari yan. Blood is thicker than the Duterte, ika nga. Kahit anong gawin ho natin, kahit anong pang pagbirang gawin nitong si Amy Marcos. Pagka ika nga sa bangin, nandito si BP, nandito si Bangag, sino liligtas mo? Senator Amy, sigurado ililigtas niya si Bangag. Yun ang sigurado natin dito. Tuloy nyo, mga dahil nga mabababa lamang ang kanilang ranggo at alam nila na yung posibleng mapahamak sila sakaling maging hayagan yung kanilang gagawing pagtutol o kanilang sasabihin ng hinanakit. Forecast, what do you think, where will we stand sa bailiwick ng mga Duterte, which is Davao? Sa tingin mo, sinong doon? Llamado? Sino yung Llamado pa at saka sagad sa buto ang pagkatalo tiyak ng Team Alyansa. Tapos kung binanggit mo yung bailiwick, di ba? Davao. O yung Solid North, wala nang Solid North, Pam.
Yun Are yung you sure? medyo, walang solid north. Actually, naniniwala ako dyan, Marlon, kasi ang Davao is only a part of Mindanao. Yung bailiwick ng Davao na yan, it's not just Davao. It becomes the whole of the Mindanao region. No? Para, Kapag yung boto ng mga Bisaya, boto ng mga taga Mindanao, kakaiba yun. Kasi nga, doon nga yung emotional voters sila ngayon. Puno ng emosyon, galit at hinanakit at paniningil. Yung terminong ginamit mo kahapon, yung manunubos, ngayon sila nanunubos nung pagkukulang ng kasalukuyang pamahalaan. At nakita natin ang nag-uumapaw na suporta ng mga Mindanaoan sa mga Duterte noong nagkaroon ng Solidarity Walk and Kasi masyadong malabo yung resulta kasi kung yung Davao region, ito kung tinitingnan natin kanina dito. Kaya talagang chine-check ho natin kung aling lugar na ba sa Mindanao yung nakapagpadala na ng mga election returns. Kaya ho natin tinitingnan kasi maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na yung mga taga Davao, mga taga Mindanao, Duterte lang ho ang binoto ng mga yan. Ngayon, kung pumasok yung mga taga Mindanao at hindi gumalaw yung mga pwestuhan ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ika nga alam na dish. Alam na dish. Pagka yung pumasok yung mga nasa Davao region, nasa Mindanao. Kunyari itong mga to, pagka pumasok to, nasa 58%. Kasi solid ho yan sigurado magba-block voting ho yung mga yan. Dahil doon sa ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kakalungkot ho. Kakalungkot. Pero hindi ho tayo natutuwa dito sa mga nakikita nating resulta. Sa anong kadahilanan? Dahil nakakaamoy ho tayo ng malansang mga galawan dito. Nakakaamoy ho tayo ng malansa. Hindi yung mga pwestuhan ng mga kandidato hindi ho nakabase doon sa sigaw na naririnig natin sa karsada at sa social media. Hindi ho akma yung nakikita nating resulta ngayon dito sa dito sa resulta ng botohan. Tuloy nyo, mga idolo. Doon sa Davao, di ba? Yung talagang dinungog ng napakaraming tao ang Davao. Birthday ni PRRT pala yun. Tama ba? Yeah, March 28. Oo, yun. Di ba talagang lahat ng eskinita, lahat ng main roads, pinuno ng mga, na hindi lang Davaoenyo, Marlon, na may mga bayan na dumaayo pa. Correct. At hindi lang sa Davao yun, Pam. Kasi sa Iloilo, may nangyaring malaking rally. Sa South Cotabato, may nangyari rin malaking rally. Ganon din sa Cebu. At syempre dito sa Manila, sa Metro Manila. At doon natin nakita ultimo yung mga riders, di ba? Na talagang sumusugod sa paanan ng Mindiola Bridge. Marlon, ang mall opening na ribbon cutting ang sinisigaw Duterte. Ang graduations, Marlon, pagkahagis mo ng toga mo, ang sinisigaw Duterte. Tapos, may napanood pa akong Marlon, parang isa siyang malaking pool area na ang sinisigaw ng mga nagsiswimming, Duterte. Parang it became a very famous song na yung chant ng Duterte, naging song siya na na-LSS ang maraming tao. Binanggit mo yan, no? Sa advertising world. Ito ho kasi, hindi ho, kaya yung ibang taga-alyansa, ito sa lang natin to, kumbaga, conspiracy theory. Conspiracy theory lang ho natin to. Anong nangyari ho talaga dito, mga kababayan? Yung sibling mali ako, malamang 100% mali ako dito. Pero bear with me, ika nga. Ito ay dala ng kung napakaraming pumapasok sa utak. Kasi kung sakaling halimbawa itong listahan ng mga kandidato na to, hanggang sa number 12, ito. Pakita ko sa inyo, mga kababayan. Halimbawa, kaya ito, rig ho ito. Maniwala ko kayo sa akin, rig ho itong election na to. Si Bam Aquino,
at itong sa Pangilinan, wala ho sila dyan sa pwestuhan na yan. O pa hanggang sa ngayon, galit pa rin ho ang ating mga kababayan dito sa mga Pinklawan at Dilawan na to. Ano ho bang nangyari kung bakit bigla ho silang nakapasok? Kasi nagkaroon ho talaga ng ano dito, nagkaroon ho ng hocus-pocus. Yung ibang mga kandidato ho nila, hindi ho nila pwedeng ilagay dito sa pwesto nitong si Bam Aquino at nitong si Kiko Pangilinan. Kung sakali ho kasi, magkakaroon ho, ika nga magiging obvious yung mangyayaring dayaan. Kung sakaling yung mga kandidato na yon, bigla makakapasok lahat o majority ng mga taga-alyansa makapasok sa Magic 12 ngayong 2025 midterm election. Kaya kailangan merong makapasok na dilawan, pero alam naman ho natin at hindi lingig sa kalaman ng sambayan ng Pilipino na nagkaroon na ng sabuatan sa pagitan ng mga alyansa, mga loyalista nga at dito sa mga dilawan at mga Pinklawan. Ano ho yung kumbaga conspiracy theory, kung sakaling mandaya sila na ilalagay nila lahat ng mga taga-alyansa, masyado sila magiging obvious. Paano kung humugot sila dito sa mga dilawan na to, na kung saan ay meron na napag-usapan na i-impeach itong si VP Sara? Para hindi maging halata na talagang, di ba? Laglag na yan si Abalos, laglag na yan si Revilla. Di ba? Ano hong nangyari ngayon mga kababayan? Bigla itong si Bam Aquino, nagpangalawa ho siya. Ano bang nagawa nitong si Bam Aquino? Itong si Boy Pagpag, ano ho bang ginawa? Ang gagawin ho ni Bam Aquino at nitong si Kiko Pangilinan pag nakapasok sa Senado, wala ho silang gagawin kung hindi manggulo. Wala akong gagawing matino yung dalawa na yan. Yang si Boy Pagpag, magpapagpag na magpapagpag. Yan ang sinisigurado natin. Tuloy nyo mga idolo. Pagka ganitong campaign, pag ang jingle mo, campaign jingle mo ay LSS o Last Song Syndrome, yung mga tao, iba impact nun. But mas mabigat na impact pag yung mga bata na ang nagsasabi niyan. Ibig sabihin, yung mga bata na mismo ang may LSS, yung nalalasong syndrome. At Pam, alam mo yan, sa mga motorcade na pinuntahan natin, ultimo mga batang paslit nagsisigaw ng Duterte, di ba? Sa mga motorcades po na meron kaming mga pinuntahan, meron kaming bukod tanging mga candy na nakabukod para sa mga batang ang tawag doon? Nag-chant. Meron lang ako kakatulan dito si Glosher, no? Ang tsaka mo, Pam, parang mas tsaka ka. Kaya dyan ka sa pagiging... Naku naman, huwag yung tawaging tsaka yan si Mampam. Pag nakita yung personal yan, kamukha ho niya si Joy Jimenez. Ano lang ho yan, nagbabalat kayo lang ho yan. Hindi naman ho talaga ganyan. Kumbaga filter lang yan, maniwala ho kayo sa akin. Blooming ho yan, napaka-kinis at napakabait pa. No? Yan si Madam Pamela. No? Yung mga nagsasabi na yun, baka inggit lang kayo kay Madam Pam. Huwag mapatulan, Madam. Ban. Huwag mo nang pansinin yan, Pamela. Okay lang. Tingnan mo, si Glosher ang sabi sa akin, tsaka ako, si Bien Requitilio naman ang sinasabi, ang ganda mo talaga. Iba-iba talaga ang taste. Yan ang pansinin mo, Pamela. Yan Bien, baka naman, Bien. Baka Maraming naman, Oo nga. So, ikaw Marlon, kasi gamitin na natin yung salitang veterano because being a veteran, Pamela, pinapatanda mo ako. Nag-cover lang. No, does it speak of age? Kasi for me, ang pagiging veterano, yung pagiging skilled mo sa ginagawa mo. Dahil matagal ka nang nag-cover ng mga ganito, Marlon, no? Ano sa tingin mo yung kakaiba dito sa campaign period na to? Ang dami. Kumpara sa mga maraming campaign. Ang dami. Yung landscape, ibang-iba. Ito, ngayon lang natin to ihahayag sa mga katetet kay Epo natin. No? Alam nyo ba ang campaign team ni Atty. Vic Rodriguez? Yung comms department, particular yung comms, yung buo, maliit lang yung team natin, Pam. Wala kaming ginawa kahit isang press release. Wala kayong nakita sa amin na may pinakawalan kami na press release o photo release. Wala po. Yun lang, ibang-iba yun eh. Kasi traditionally, at may gumagawa pa ngayon niya, may nakikita ko kahit doon sa mga kasama natin sa PDP, may nilalagay pa na mga PR nila Traditionally, ang isang kandidato, bahagi nung kanilang propaganda, yung pamamahagi ng mga press releases at saka photos releases para naman sa mga nagko-cover na media. Dito pa wala. Dito pa wala. Ito yung landscape, ito yung kakaibang landscape pa na halos
hindi ang kandidato na katulad ni Attorney Vic Rodriguez ang umahabol sa mainstream media para lamang interviewin siya. Hindi. Pag hindi ka bet ng isang Attorney Vic Rodriguez, hindi ka papansinin. Kasi kalimitan pa, traditionally, pagka ganitong eleksyon, ganitong halalan, nagkukumahog ang bawat kandidato, ma-interview lang sila ng media. Uy, ayusin mo yung... Bayad pa. Iba nagbabayad pa. Sinasagot nila yung eroplano, hotel, para lamang samahan sila ng media. Pero dito, wala kahit isa, wala tayong binayaran ng media. Sandali lang, ayusin mo yung sinabi mong pag di ka bet ni Atty. Vic Rodriguez, hindi ka papansinin. Kasi sa traditional way, Marlon, ang nilalap Congratulations dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ha? Talaga hong landslide. Palakpakan ho natin ang mga taga Davao City. Napakagandang regalo ho niyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon pa lang kinocongratulate ko na ang mayor ng Davao City. Etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan ho natin ang mga kababayan natin diyan sa Davao City. Sure win na ho yan. Tapos na ho 73% na ho yang pumasok yung mga ER diyan sa local election diyan sa Davao, diyan sa City of Davao. Nangunguna ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakuha ho ng 617,123 votes. At itong si Mayor Baste Duterte, sa kabila ng mga dayaang nangyari sa eleksyon, hindi ho talaga nila pwedeng basta-basta madaya itong resulta kasi magwawala ho ang mga Davaoenyo. Ito ho ang testamento na kung saan yung ginawang pagkidnap kay Tatay Digong diyan sa papuntang Dahig, Netherlands, napakalaking kalokohan. Tingnan nyo naman ho kung gaano ho siya kamahal ng mga Davaoenyo. At yung pagmamahal na yan, sa buong Pilipinas ho yan dahil naramdaman ho ng ating mga kababayan kung gaano ang effort na ibinigay ni Tatay Digong para kahit papaano makapaghatid siya ng pagbabago o mapabuti niya ang pamumuhay ng sambayan ng Pilipino noong dumating siya kumpara doon sa kanyang dinatnan at nung bago siya umalis. Saludo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapitan lang ng mga mainstream media, alam nila kung sino yung pumapalo sa survey. Dito naman, alam natin at maraming beses natin na experience na talaga pinaparamdam ng traditional media na isa ka lang langaw sa pader. So naramdaman natin yan. That's why nung campaign natin in 2022, we changed the landscape of mainstream media na ang binigyan natin ng pansin noon ay yung mga tinatawag na maliliit na influencer or micro-influencer, but not necessarily na hindi sila pinansin. But we dictated the narrative. Ganito yan. Ibig sabihin na hindi ka bet. Pag alam ni Attorney Vic na ang pakay mo, isa kang mainstream media, ang pakay mo, kunan lang siya ng soundbite na ikakakanal niya, ba't siya sa patibong? Correct. Hindi, maraming mainstream media na kargado yung mga tanong. Maraming Correct. Mainstream media na i-interviewin lang ang isang kandidato para lamang makanal nila yung isang kandidato na may napapabor sa naratibong gugustuhin ng mga amo nila at mga boss nila. Pero ako ang take ko kasi dyan is, wala kasing tanong, kahit yung tanong mo kahit gaano kapasabog yan, kahit gaano sa tingin nila makakanalang isa, I believe that Attorney Vic Rodriguez can answer any question that the media will throw. But the intent... Nakita ko natin yan sa paulit-ulit na interview dito kay Attorney Vic. Talagang kahit nakargado, kaya ho niyang tayuan niya. Intention of yung mas binubuhos natin ng ating effort at energy sa mas makabuluhang channel is because we want to really put out there kung ano yung naratibong mas diretsong alam niya. Hindi yung naratibong lalaruin at kakalikutin lang ng mga minsan mapagsamantalang mainstream media. Totoo pa, bakit magsasayang ng oras, laway, ang isang Attorney Vic Rodriguez kung alam naman niya yung i-interview sa kanya ay hindi rin naman gagamitin na papabor sa kanya na hindi papabor sa administrasyon nito. Maraming mga media personalities, pasintabi sa mga kasamahan ko,
At alam naman nila to, existing to,